Nandito po kami ngayon sa Eco Valley kung saan matatanaw ninyo ang mga hanging coffins. At bakit nga ba siya tinawag ulit na Eco Valley? Kasi nga yung coffins nakahang. Hindi. Bakit siya tinawag na Eco Valley? Eco Valley. Kala ko hanging coffins ang tinatanong mo. Kaya siya tinawag na Eco Valley kasi nag-e-echo siya pag sumigaw ka. Subukan mo nga. Ikaw! Sige na. Francine! Oo. Pogi! Oo. Narinig mo? Wala. Francine! Meron? Meron! Meron talaga. Kaya testing mo, sige testing mo. Hindi ako sinisya. Ay, doon ako shout eh. At dito na rin namin nalaman na ang tinutuntungan pala namin ni Francine ay may mga nakalibing na igorot at sa aming likuran ang mga hanging coffins. Baka pwede na naman po ipaliwanag sa amin paano po ba yung proseso ng paglilibing kapag hanging coffins? Okay. Ganito ma'am ang proseso. Early morning, 6 o'clock, kahit maliwanag na, yung mga tao, may dala silang ilaw. Okay. Dinadala nila ang kabaong sa bato. In the afternoon, 1 o'clock, yan na, binabalot namin ang patay ng kumot. Pinag-aagawan namin siya parang bula. Dahil Bakit? Ba't yung pinagagawa? Pinagagawa niyo yung kumot? yung patay nakabalot na sa kumot. Ah. Dahil may belief na pag dugo umagos dito sa puso, may swerteng ibibigay ang patay. Kaya talagang pinag-aagawan namin siya. Yung nag-ano kayo, baka may dugong tumagas. Paano nila inaakyat yung kabaong? Diba? Paano nila naididikit dun sa bato? Ang galing. May nauunang gagawa ng butas, manual na butas, para matusok yung bakal o old pine trees, kindling. Tapos doon na ipapatong ang kabaong. Gagawa sila ng temporary ladder para doon ang daanan nila. Eh paano yung pagka, halimbawa, araw ng patay, kailangan pumupunta pa dyan yung mga kamag-anak nung patay? Kasi di ba, sa ano nakahangin yun, di ba? Hindi na sir, sa bahay na lang mag-aalay. Okay. Bakit ba nauso itong hanging coffins dito sa Sagada? Yung parang style mo pa. Yan talagang ugaling sinusunod namin. Saka isa, yung safety sa mga animal. At yung isa, para ayaw nilang malibing dahil may paniniwala na yung espiritu madaling babangon kaysa 6 feet under the ground. Ayon sa mga residente dito, umaabot na ng halos 200 taon ang ginagawa nilang paglilibing sa kanilang mga ninuno. Kundi man sa loob ng kuweba ay nakadikit ito sa gilid ng bato. At para mas makita ng malapitan, nagpa siyang babain ni Francine ang mga hanging coffins at ilang pang kabaong sa maliliit na kuweba dito. Bali, andito po tayo ngayon sa Burial Cave. Yan. So yung mga nakikita nyo po, ito po yung mga coffins. Ito po yung mga bagong inilibing. Yan. 80s to 90s. Bali, doon naman sa kanina sa hanging coffins, andun yung mga luma. Yung mas mga nauna. So malalaman natin kung bago pag may pako siya. Yan, tulad na ito, yung may mga pako. So, ibig sabihin, bago siya. Bali kasi noon, yung mga ginagawa nila is peg. Yung kahoy lang. Hindi sila gumagamit ng pako. Bago ka man makarating sa hanging coffins, madadaanan mo na ang ilang mga buto ng tao. Kuya, tanong ko lang, bakit yung mga buto nakakalat lang ho dito? Kasi nasira na yung kabaong sa taas. Kaya nandito na So, sila. itong Burial Cave na to, isa to sa mga lumang, Oo, silang sinaunang... ito yung sinauna. Kaya sa tagal na sira yung... Habang si Ate Kat naman ay naglalakbay sa ibang party ng Sagada, ako naman ipinilit kong mapuntahan itong hanging coffins para makita nyo ng mas malapitan.